Ang doctrine of salvation, ito po yung pinaka-importante, yet the most controversial doctrine. At bakit natin sinasabi na pinakamahalagang doctrine po, yung doctrine of salvation, sapagkat walang kabuluhan na marami kang alam sa Bible, wala pong kabuluhan na marami kang memorize sa Bible, walang kabuluhan na you know a lot of doctrine sa Bible, pero kapag hindi mo alam ang kaligtasan mo, hindi mo alam ang patutunguhan mo, kapag ikaw ay namatay, ay wala pong kabuluhan yung mga bagay po na yan. Kaya po, we have to understand na ang pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang doktrina sa Biblia is the doctrine of salvation. Ang pinakamahalaga. And that's why it is it is the most important doctrine, and yet makikita po natin, ito po yung doktrina na patuloy sinisira ng ating kalaban. At ito po yung doktrina na ginagawa ng lahat ng kalaban natin para i-confuse yung mga tao, para i-confuse. Kaya nga po, bawat religion, iba-iba yung paniniwala, and sadly, kada religion ay iba-iba yung paniniwala pagdating sa salvation. Because Satan's strategy is to confuse people how to be saved. Because ang pinaka-strategy ng ating kalaban is i-confuse yung mga tao sa paligid natin kung paano maligtas. Kaya po, church, napakalaga po ng doctrine of salvation. And I just want to inform you, it's different from other doctrine. It's different from the doctrine na mga pinag-usapan natin. And then most of the doctrine, it's okay na malaman mo yung mga doktrina na yon, okay na. Pero pagdating sa salvation, not because you know the doctrine of salvation, you are saved already. It's totally different. Kaya nga po, iba yung alam mo yung sa doctrine of salvation at alam mo kung ikaw ay ligtas, kung tinanggap mo si Kristo bilang sarili tagapagligtas. Kaya po maraming mga magtataka na kamukha ng binasa po natin sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. And many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then sabi ng Diyos is, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Dito sa talata na binasa po natin, may mga tao na nagsasabi that they thought they are saved. At they thought because sila po ay nakapag-prophesy sa pangalan ng Diyos, sila po ay nakakapagpalayas ng mga demonyo, at sila po ay sabi na, and in thy name, nakapaggawa kami ng mga wonderful works. Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? And then will I profess unto them, I never knew you. Kaya po, church, iba, baka akala mo, alam mo yung paraan ng salvation, you are already saved. Hindi po ganon. Kaya ang Panginoon, hindi siya tumitingin kung anong alam mo, kundi tumitingin po siya sa puso po natin. Amen? Kaya po ang pagtanggap sa Panginoon, hindi tayo naniniwala na ang sinner's prayer ay nakakaligtas. Pero naniniwala tayo is part na iyon ay pagpapakita ng pananampalataya mo. That's why it doesn't, hindi ko rin nire-reject yung sinner's prayer, ha? Hindi ko sinire-reject yung sinner's prayer. Pero ang ibig ko sabihin, hindi nangangahulugan na nag-sinner's prayer ka, sumunod ka sa sinner's prayer, ligtas ka. Kasi yung iba, mag-pray tayo, tapos susunod tayo sa sinner's prayer. Panginoon, maraming salamat. Yung iba, naglalaro pa. Yung iba, nagtatawanan habang nagpipray. Those are the kind of prayer na sumunod ka sa sinner's prayer, pero hindi yan, pag yan ay wala sa puso, someday, ikaw ay pupunta sa lugar ng impyerno. Kaya po napakalaga, make it sure that we are really saved. Amen? That's why in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this world that blinded the minds of them, sabi po ng Bible, in whom the God of this world that blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Meron tayong kalaban. At sabi ng kalabang nating Diablo, ay binulag niya yung mga minds ng mga tao para hindi nila makita yung liwanag ng gospel ni Kristo. That's why, alam niyo po, mapatid, we have to be thankful na meron tayo talagang salita ng Diyos. We have to be thankful that we have this Word of God. Are you thankful that we have this Word of God? Amen? The Word of God is our final authority. Naniniwala tayo, the Word of God is the basis ng ating lahat ng paniniwala natin.
It's not the pastor, hindi yung mga forefathers lang natin na mga nagsabi lang ganito, kundi naniniwala tayo na ang salita ng Diyos yung pinaka-dapat basihan ng paniniwala natin. Bakit? Kasi kapag ang paniniwala mo ay binase mo lang sa tradisyon, binase mo lang sa mga sinasabi ng tao, pwede magkamali. Pero kapag ang paniniwala mo ay binase mo sa salita ng Diyos, hindi po tayo magkakamali. Amen? That's why nandito yung confidence natin. At nandito po yung bagay na sabi ng Bible na ang tao ay binulag ng kalabang dyablo. Pero ito po ang susi. Ito yung paraan para yung pagkabulag na yun ay mawala to the light of the Word of God. E sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. And then, why this is very important? Bakit po itong doctrine na ito ay napakalaga? Andyan pa kayo? Amen? Because, una-una po, that the Bible said in Hebrews chapter 9, verse 27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Una-una, sabi ng Bible, na tayo po ay binigyan ng buhay ng Diyos. At ang buhay po natin dito ay pansamantalang hiram lang. At hindi na ang masaklap pa dito, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Anyone here, alam niya kung kailan siya mamamatay? Wala. At huwag mong sabihin na bata ka pa, matagal pa yung buhay mo, matagal pa ako mamamatay. Wala po nakakasigurado kung kailan po tayo mamamatay dito. Pero kaya nga ang minsan nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo sinabi kung kailan ako mamamatay? Lord, hindi ba pwedeng sabihin mo sa akin, ipaalam mo sa akin, total buhay ko naman ito. Inform mo lang ako kung kailan ako mamamatay. Alam niyo po, hindi pwedeng inform ng Panginoong Diyos yan. Sapagkat isa sa mga gusto ng Diyos, anytime is dapat maging ready tayo. Kaya sabi ng Bible, today is the day of your salvation, not tomorrow eh. Not tomorrow, not next week, but if you are here this morning, at hindi mo kilala si Kristo bilang sa tagapagligtas, nawa ito yung maging araw ng kaligtasan mo, because tomorrow or next week might be too late na. At alam niyo po, this week, sa Bagyo pong dumaan, ang dami po nasalanta, ang dami po mga nasirang mga bahay na wala ng pera. Siguro, okay pa yan. Kasi sabi na nga ng iba, yung pera may babalik. Yung bahay may bibid hanggat may pag-asa, hanggat may buhay may pag-asa. Pero alam niyo po, ang mga nangyari this week, ay hindi lamang po yung mga bahay na nawala, hindi lamang yung mga nasira, mga ari-arian yung mga nasira, kundi ang pinaka-problema po natin, there are a lot of people ngayon po na namatay throughout the storm dahil po sa bagyo. And merong 3 years old, pinakabatang na-i-report, isa sa pinakabatang na-i-report po, yung 3 years old na hinahanap pagkatapos ng kanilang mga magulang at siya po ay natagpuan ng patay sapagkat siya po ay inanod na po ng napakalaking tubig. Alam niyo po, same thing is true. Wag sabi ng Proverbs chapter 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag tayong magmayabang ng bukas. Kasi ang sabi ng Bible, bukas hindi mo sigurado. Kung meron ka lang siguradong araw, ay walang iba kundi ngayong araw na yon. Bukas, hindi na natin alam. Praise the Lord kung buhay ka pa bukas. Pero walang nakakaalam. Kaya napakalaga po ng doctrine of salvation. Bakit? It's not just about pansamantala. It's about eternity ang pinag-uusapan natin. And sometimes, there are a lot of decisions na pwedeng gawin natin sa buhay natin. Tama po ba ako? There are a lot of decisions. Ano yung mga decision na yon? Ano yung kukunin kong course? Saan ako mag-a-apply? Sino yung mapapangasawa ko? Sino yung mga ganito? There are a lot of decisions na pwede natin gawin sa buhay natin. Pag nagkamali ka sa course mo, pwede ka bang magpalit? Next year, pwede kang magpalit. Pag ayaw mo na nagkamali ka sa trabaho na in-apply mo, pwede kang maghanap ng ibang trabaho. Pag nagkamali ka sa mga decision mo, pwede mong baguhin yan. Pero alam niyo po, kapag nagkamali ka sa decision mo sa eternity, ay hindi mo na yan pwede mabago. And you will suffer there forever at magsisi ka na lang, sana nung buhay pa ako, sana nung nakakarinig ako ng mensahe ng Diyos, sana tinanggap ko na si Kristo sa aking puso. But it will be too late. Kaya po napakalaga na habang buhay pa tayo, habang napapakinggan natin ang mensahe ng Diyos, tanggapin natin si Kristo sa puso po natin. This is the most important. Kaya importante siya. Kasi po, dahil nga po eternity ang pinag-uusapan. And this is the very reason why Jesus Christ came here on earth. Hindi lang tayo inform tayo sa maraming bagay. Pero pumunta siya rito para ang bawat isa ay bigyan ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon.
There are things po, there are just three things. Sinimplify ko again itong doctrine po natin kasi napakahaba talaga. Kaya nating, grabe po, napakahaba nitong topic po na doctrine. Kaya at least three weeks po siya eh. Three gatherings, mamayang gabi at saka this coming Tuesday. Number one, unang-una po itong doktrina po nito hindi lamang po sa mga bisita, kundi po para sa mga members ng Higher Ground Baptist Church na hanggang ngayon hindi pa marunong mag-soul win. Alam niyo po, kung matagal na tayo mananampalataya, you should know how to win souls. Pastor, hindi ako marunong mag-soul win. If you know kung paano ka maligtas, therefore you can always share kung paano maligtas yung isang tao. That's why napakalaga nitong doktrina na ito. Gusto ko po, dating araw, nasasabihin ni CP, ay siya ay maliligtas, siya ay magiging baptist. Because it's not automatic na siya ay anak ng pastor, ay siya ay siguradong ligtas. It's not automatic. At gusto ko sasabihin siya, magpabaptize siya, kasi masaya sa baptist, kasi maraming mga pagkain sa baptist, kasi wala akong magawa, kasi magulang ko ay baptist, but gusto ko siya ay magkaroon ng tunay na katiyakan ng kanyang kaligtasan. At sana nandito tayo, hindi dahil sa ibang bagay, kundi dito natin nakita yung tunay na kaligtasan na sinasabi ng Bible. Salvation number one is not by good works. Intindihin po natin yung sinasabi ng Biblia. Again, hindi pa ako magsasabi sa inyo, it is the Bible. Number one, salvation is not by good works. When we talk about salvation, it's not by good works. Tingnan po natin, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, yun yung ibig sabihin natin. And we have these verses po, kumbaga sa doktrina, ito yung mga basihan po natin. Hindi lang yung outline, hindi lamang yung magagandang salita na nagkaka-rhyme, kundi ito po mismo yung sinasabi ng Bible. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, not of works lest any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng gawa, in-emphasize niya po. In Titus chapter 3, verse 5, ano sabi ng Titus chapter 3, verse 5? Titus chapter 3, verse 5. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Bible para maging maliwanag sa inyo. Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sabi ng isa, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sabi ng iba, Pastor, sinabi lang naman dyan, not of works eh. Hindi sinabi ng Bible, not of good works. Well, pag sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 9, not of works, ako ay naniniwala na yung gawa doon is mabuting gawa. Because pinalawap ng Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya sabi ng iba, para ikaw daw ay maligtas, kailangan ang Diyos ay timbangin, pag ikaw ay namatay, titimbangan daw ng Diyos kung ano ang mas mabigat. Kapag mas marami kang ginawang masama kaysa sa mabuti, pupunta ka ng impyerno. Pero kapag mas marami kang ginawang mabuti kaysa sa masama, pupunta ka ng langit. Yan daw po ang basihan. Pero according sa Bible, not of works of righteousness. Isaiah chapter 64 verse 6. Andyan pa kayo? Amen? Kaya ito Isaiah chapter 64 verse 6. Huwag na po nating kontrahin yung sinasabi ng Bible. Nasa Bible na po yan. Ang Bible mismo ang nagsasabi. Binabasa lang po natin. Isaiah chapter 64 verse 6. Ang sabi ng Bible sa Isaiah chapter 64 verse 6, But we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Tingnan niyo po, akala natin, yung righteousness natin ay karapat-dapat in the eyes of God. Anong sabi ng Bible? Yung mga ginagawa nating mabubuting gawa, yung righteousness natin ay parang maruming basahan niya lang in the eyes of God. Ano ibig sabihin? Hindi mo pwedeng ano yung Panginoon. Hindi mo siya pwedeng i-bribe yung Panginoong Diyos. Nagagawa ka ng mabuti para ikaw ay matakpan yung pagkakamali mo. Hindi po ganun. Alam niyo po, kahit naman sa mga anak natin, hindi po porke pag sila ay nagkamali,
nagkasala sila, at hindi porke nagugas sila ng plato, gumawa sila ng mabuti, ay burado na yung kanilang kasalanan. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. And sabi ng Bible, yung mabuti mong gawa ay parang maruming basahan lang. At ang maruming basahan, hindi mo yan pwedeng ipanglinis ng maruming mesa. And same thing is true, parang sinasabi ng Bible, yung mabuti mong ginagawa, brothers and sisters, hindi mo yan pwedeng panglinis ng masama mong ginagawa, sapagkat according sa Bible, ang dugo ni Kristo lang ang makakapaglinis ng kasalanan natin. For without shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya nga po maliwanag ang sinasabi ng Bible. Ano pa, sabi ng Romans chapter 3, verse 27 to 28. Tingnan po natin. Yung Romans chapter 3, verse 27 to 28. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verses 27 to 28. Where is then this boasting then? It is excluded. By what law, sabi ng Bible, of works, nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 3 verse 28. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ang sabi po, Pastor, sabi ng iba, kung hindi pala sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, maliligtas ang tao, bakit pa binigay ng Diyos yung kanyang utos? Gusto ko lang pong sabihin po sa inyo, una-una, kapag ang utos ang basihan, tuparin mo yung utos ng Diyos para ikaw ay maligtas. Una-una, walang maliligtas sapagkat walang tao ang nakagawa ng lahat ng 10 utos ng Diyos. Maybe ilan yung 10 utos na yan? Ilan yung mga nasusunod mo? Sabi ng iba, 2, 3, 4, 5. Pastor, sabi ng James chapter 2, sabi po ng Bible, if nagawa mo yung siyam, pero na-open ka sa isa, you are guilty sa lahat ng commandments. Kaya hindi ka pwedeng maligtas kasi guilty tayo lahat eh. Sino sa inyong mga young people ang hindi pa lumaban sa kanyang mga magulang? Nung sinabi ng Bible, honor thy father and thy mother, sino sa mga kabataan ngayon ang hindi pa nakasagot sa kanyang mga magulang? Lahat tayo guilty. So ibig sabihin, bagsak tayo. At kung ang basyan ay batas, wala maliligtas. Kaya sabi ng iba, sabi ng Romans chapter 3 verse 20, kung hindi pala naliligtas yung tao sa batas, bakit pa binigay ng Diyos yung batas? Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 20, binigay ng Diyos yung batas, hindi para sa kaligtasan mo, pero binigay ng Diyos yung batas para malaman mo kung ano yung tama at ano yung mali. Imagine kung walang batas, hindi natin alam kung ano yung tama at mali. At alam niyo po, ganun din sa church. Meron tayong mga batas na sinusunod. Kasi kung walang batas na tayo sinusunod, magulo ang simbahan natin. Pero kaya nga maganda yung simbahan natin, hindi lamang tayo merong batas, kundi meron tayong sinusunod na batas sa simbahan natin. And same thing is true. Bakit maayos yung mundo natin, bagamat ginugulo ng maraming mga tao ngayon? Kasi po merong batas. Merong mga batas, hindi para sa ikaliligtas mo, kundi para alam mo kung ano yung tama at mali. Isipin mo, kung walang bawal pumatay, mamatay ako anytime. Pwede kong patayin si Lester, tapos sasabihin ng pulis sa akin, o bakit ka pumatay? Bakit? Meron ba tayong batas na bawal pumatay? Hindi ako makukulong ng pulis kasi wala namang batas na bawal pumatay. Pero hindi sinasabi ng Bible, tuparin mo yung utos ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang gan. Church, that's why I am so thankful. We have to be thankful na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa batas. Kung sa batas tayo maliligtas, hanggang ngayon wala pa tayong katiyakan ng kaligtasan. There are things that we can consider. Look at this. Number 1, if I can get into heaven by my good works, then why did Christ die? Let's consider these things. Number 1, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. If I can get to heaven by my good works, then why did Christ die? Ulitin po natin. Ready, go. If I can get to heaven by my good works, then why did Christ die? Tingnan niyo yung logic. Kung kaya mo maligtas sa pamamagitan ng gawa na sinasabi ng iba, bakit pa si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Kaya in Galatians chapter 2 verse 21,
Church, ang sabi po ng Galatians chapter 2, verse 21, I do not frustrate the grace of God. Hindi ko winawalang bahala yung biyaya ng Diyos. Sapagkat if righteousness, kung ang katwiran ay nakakamtan sa pamamagitan ng batas, then Christ is dead in vain. Then si Kristo ay nawalan, ang kamatay na walang kabuluhan. Do you still get the point? Amen? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Say aloud, amen. Sinasabi po ng talata na kung ikaw ay pwede kang maligtas, magpakabait ka palang pala, pupunta ka na langit. Bakit mo mamamatay si Kristo? Yung kamatay ni si Kristo walang silbi. Yung kamatay ni si Kristo walang saysay. Lord, pwede ko naman pala iligtas yung sarili ko kahit wala ka. Kaya alam niyo po, sabi ng iba, nung Old Testament, ang kaligtasan daw is by works. Kailanman po ang kaligtasan, hindi po siya naging by works. The Old Testament times, ang kaligtasan is by faith. And during that time, sinasabi ng mga tao na merong Messiah ang darating. It's always by faith ang kaligtasan. Number 2, if we are hoping to be saved by our good works, then we could lose our salvation by not keeping up the good works. This leads to uncertainty. Ang sabi po ng kasabihan, if we are hoping to be saved by our good works, then we could lose our salvation by not keeping up the good works. Kung sabi po ng kasabihan, if ina-expect natin na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa, then we could lose our salvation by not keeping up the good works. Wala po ba dyan, brother? So, then we can lose our salvation by not keeping up the good works. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa, then anytime from now, ay pwede mong mawala yung kaligtasan. And this leads to uncertainty. Walang kasiguraduhan. At alam niyo po, mga kapatid, ang gustong ibigay sa atin ng Diyos ay kasiguraduhan ng kaligtasan. Hindi yung walang kasiguraduhan. Pastor, kahapon meron kami nakausap. Nung tinanong ko siya, actually, hindi ko binanggit, pero nung bandang huli, nung nalaman niya, nasabi niya na meron siyang kamag-anak sa Margot, nung pinagpakilala ko sa Margot ako, tapos nagpakilala siya na meron siyang kamag-anak sa Margot, and then I asked him, sino yung mga kamag-anak niya sa Margot? And then sabi niya, mga Olalya pa. Sabi niya, sina Emil, sina Edgar, nabanggit niya nga, yung patay na, sabi niya. So sabi ko po, opo, kilala niyo pala sila. And then sabi niya sa akin, nung una, sino ba kasama ko? Sino ba yung kasama ko? Kagabi, kahapon. Sina Arvin ba? Di ba sabi niya? And then sabi niya, lagi nila sinasabi, pag ikaw ay namatay, saan ka pupunta pag ikaw ay namatay? At anong sinasabi nila? Wala nakakaalam niyan, ang Diyos lang ang nakakaalam. At sasabihin nila, kung hindi ka mamamatay, hindi mo malalaman kung saan ka pupunta. At alam niyo po, mga kapatid, yun din naman ang alam ko before eh. Yun naman din yung nasa puso ko at isipan ko na alam ko lang, hanggat nabubuhay ka dito ay hindi mo malalaman kung saan ka pupunta at sinasabi na, bahala na ang Diyos kapag namatay ka kung saan ka pupunta. Pero alam niyo po, yan ang prinsipyo ko noon, yun ang paniniwala ko nung hindi ko pa alam yung Bible. Pero nung nalaman ko na ang Bible, na pwede palang malaman na habang buhay ka kung saan ka pupunta, well, mas pinaniwalaan ko ang salita ng Diyos. How about you? Ano ang mas papaniwalaan nyo? Yung sinasabi ng mga tao na wala namang basihan o yung sinasabi ng Bible na merong basihan? Sabi ng iba, hanggat nabubuhay ka, hindi mo yan malalaman. Well, let's look at the Bible. Ano po sinasabi ng 1 John chapter 5, verse 13? Let's look at this verse. 1 John chapter 5, verse 13. Ang sabi po ng Bible sa 1 John chapter 5, verse 13. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may what? What's the word? What's the word? That ye may what? That ye may know. That ye may know that ye have eternal life. And that ye may believe on the name of the Son of God. Ang tanong,
Pwede nyo bang malaman kapag ikaw ay namatay kung saan ka pupunta? Pwede ba or hindi? Ang sabi ng Bible, pwede. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya ko nga sinasabi ito, para malaman nyo na meron kayong buhay na walang hanggan. Tapos sasabihin nyo, bahala na yung Diyos. Sabi ko po, una-una, ang Diyos hindi po siya tao. Ang Diyos hindi siya politicians. Para siya ay magsinungaling. Kapag merong sinabi yung Diyos, totoo na gagawin niya at totoo mangyayari. Amen? Nung sinabi ng Diyos, for God so loved the world, that whosoever believeth in Him, ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The question, totoo ba yan o hindi? Totoo yun. At bakit totoo? Kasi ang Diyos na nagsabi ay hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi ng politicians, pag sinabi ng mga uncle, auntie ninyo, mga tao, o bukas bibigyan kitang 1,000, totoo kaya yun? Pwedeng hindi, kasi tao yan. Pero kapag ang Diyos ang nagsabi, hindi pwedeng hindi totoo. Yan ay tiyak na mangyayari sapagkat ang Diyos ang nagsabi. Amen? Sabi ng Bible, whosoever believeth in Him should not perish. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Pag ikaw ay sumampalataya, anong sabi ng Bible? Mapapahamak ka pa ba or hindi? Hindi na. Kaya pag tinanong ka, saan ka pupunta? Pag ikaw ay namatay, sa langit ba or sa impyerno? Sa langit. Bakit sa langit? Kasi sinabi ng Panginoon eh. Ano po ba? By the grace of God, hindi tayo nagmamalaki sapagkat wala na ay may pagmamalaki sa Panginoon. Bakit anumang oras ako mamatay? Saan ako pupunta? Sa langit. Bakit ko nasabi sa langit? Ang yabang mo naman, pastor eh. Nasasabi ko sa langit ako pupunta, hindi dahil pastor ako, hindi dahil baptist ako, nasasabing sa langit ko pupunta kasi pinanghawakan ko yung promise ng Diyos sa akin na kapag ikaw ay namatay, pupunta ka ng langit sapagkat ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Kayo po, 100%. Kayo po ba ay nakakatiyak na pupunta kayo ng langit? Amen? Pastor, bakit 100%? Kapag 50% kang naniniwala na ikaw lang ay pupunta lang, bagamat sumampalataya ka sa Diyos, kine-question mo yung salita ng Panginoon. Kine-question mo yung promise ng Diyos. Bakit 100%? Hindi tayo nagmamayabang, pinagyayabang natin yung katotohanan na sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya nga po, if we could, in Luke chapter 23, verse 42 to 43, we have that example na sabi niya, remember me when thou comest into thy kingdom. At siguro kung ako yun, tapos sinabi ni Jesus Christ, hindi sinabi ng Bible, pasensya ka na, hindi ka pwedeng pumunta ng langit kasi marami kang kasalanan ginawa. Hindi sinabi ni Jesus Christ, baba ka muna dyan sa krus at gumawa ka na mabuti para ikaw ay maligtas. Kundi ang sabi ng Panginoon sa kanya, today thou shalt be with me in paradise. Kung ako'y nasa krus ako ng Kalbaryo, sinabi ni Jesus Christ sa akin, nakakasamahin kita sa paraiso, ano yung mararamdaman ko? Magkakaroon pa ba ako ng doubt? Siguro, if I was in that situation, isa lang ang mararamdaman ko, na is yung pain, nararamdaman ko. Sabi siguro, I'm ready to die. Because I know I will be with the Lord. Anong pinangwakan natin? Yung pangako ng Diyos sa buhay natin. And there are a lot of verses. Sa John chapter 10, Ephesians chapter 4, verse 20, sa 30, John chapter 5, verse 24. Lagi niyong tandaan, hindi natin sinasabi na masamang gumawa ng mabuti. Nakagaya ng sinasabi ng iba. Nasa iba daw, kailangan mo lang pag sumampalataya ka na, kahit gumawa ka ng masama, ligtas ka pa rin. Kaya anong prinsipyo nila? Ang prinsipyo ko daw, ganito, sampalataya, pagkatapos noon, gawin ko na yung gusto kong gawin sapagkat ligtas naman ako. Kailanman po, hindi natin sinasabi na masama ang gumawa ng mabuti. Na most of the time, nami-misinterpret tayo. Pero ang sinasabi lang natin, hindi yung kabutihan nating gawa ang makakapagligtas sa tao. Pero hindi ko sinasabi ng Bible na hindi tayo gagawa ng mabuti. Bagkus, kung ikaw ay anak ng Diyos, mas lalo kang gagawa ng mabuti. Amen? Kasi anak ka ng Diyos eh. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang tunay na sumampalataya sa Diyos, yan po ay merong mabuting bunga. At yan, asa sa mga bunga niya is matututo siyang gagawa
ng mabuti. Kaya nga po, at the end of the day, church, walang tao hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Walang tao ang kaya niyang baguhin yung kanyang sarili. Si Kristo lang ang makakapagbabago sa puso natin. Kaya kahit anong pilit niyong baguhin yung sarili niyo, hindi niyo kayang baguhin. Maliban kapag nagkaroon kayo ng tunay na relationship sa Panginoon. Number 3, this leads to wrong comparison. Kung ang salvation ay sa pamamagitan ng gawa, it leads to wrong comparison. Ano ibig sabihin ng wrong comparison? Tayo, mahilig tayong mag-compare. Ibig sabihin nito, paano mo malalaman na ang isang bagay mabuti at hindi? Sometimes, meron tayong kanya-kanyang pangunawa ng sarili nating mabuti, maganda. One time, nagtatanong po ako ng kami ni Darwin, nagtatanong kami ng mga speaker ng sasakyan. Because gusto namin i-upgrade at lagi ko sinasabi na sasakyan namin stock. And sir, alam nyo yung stock, ano yung klaseng stock ng Toyota Hilux? Kung ano yung sound niya. And then they offer us the mga speaker na, ito sir, maganda. Ang sabi niya, magkano po yan sir? 1,500 daw. So dun sa presyo niya, hindi ko nasabing maganda. And same thing is true. Ang maganda po sa atin, maraming mga iba-ibang explanation. Marami tayong iba-ibang pagkahulugan. When we talk about sasabihin na iba, bakit may mga nagsasabi, ang ganda ng speaker nyo, JBL. Pero may mga nagsasabi na, hindi maganda yung JBL, merong mas maganda yan. Kasi iba yung ano niya eh. Iba yung standard niya, ibig sabihin niya kagandahan. Kaya nga even sa atin, meron tayong ginawa, maganda yan. Pero the truth is, hindi naman yan maganda lang yan sa paningin mo. Kahit nga sa Shopee, pag nag-order ka ng Shopee, pumunta ka sa Shopee, tapos nagbasa ka ng mga comment, ang sabi ng mga comment, maganda. Pero pagdating sa'yo, hindi naman pala maganda. Hindi yung ina-expect mo na maganda. You are expecting more. Are you still there? Amen? Kaya pag sinabi natin, halimbawa, ang gandang umawit, depende sa expectation na meron tayo. And you know what? Same thing is true. Mabuti kang tao. Pero nagiging mabuti ka, kanino mo kino-compare yung sarili mo kung bakit mo nasabing mabuti ka? Pwede mong sabing mabuti ka kasi kino-compare mo yung sarili mo sa mga tao na nasa kulungan o sa mga tao. I just want you to know, gusto mo o hindi, brothers, sisters, meron ka mga tao na makikita na mas mabuti sa'yo. Pero meron ka rin mga tao na makikita na mas mabuti sila sa'yo. Alam niyo po, mga kapatid, that's the reality. It leads to a wrong comparison. Kayo, mabuti kayo o hindi. Depende kung kanino mo i-compare yung sarili mo. But I just want to know, what if everybody will compare themselves to the Lord? We will all appear as a big sinner. Andyan pa kayo? Amen? As sabi ng Bible, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. There's no such thing holier than thou. I'm not holier than thou. Hindi ako holier than you. Para-pareho lang tayong sinners saved by the grace of God dito. Na wala may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Kaya sa mga tao maliligtas, tingnan po natin ha. Next po natin. Tingnan po natin, are you still there? Amen? If we could be saved by our good works, then we could boast. Kung maliligtas ka, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. If we could be saved by our good works, then we could boast. Kung tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng magagandang gawa natin, pwede tayo magmayabang. At pag ikaw ay nakarating ng langit, sasabihin mo sa Diyos, nakarating ako dito dahil mabuti ako, dahil mabait ako, dahil nagsisimba ako. At the end of the day, bandang huli, pag tayo po ay pumunta ng langit,
wala tayong may pagmamalaki, kundi a humble heart. Lord, thank you for saving me. Because na meron namatay sa krus ng Kalbaryo. Number 5, does man save man or does God save man? Ang tao ba, nililigtas niya yung kanyang kapwa-tao o ang Diyos ang nagliligtas sa atin? Hindi ko maintindihan yung logic ng iba. They always say, ang Diyos ang makakapagligtas, ang Diyos lang makakapagligtas. Pero tapos sasabihin, magpakabuti ka lang para maligtas ka. Who is now your Savior then? No one can save yourself. Kaya tayong mga nagsishare ng gospel, nakaka-discourage naman talaga kapag mayroong mga taong hindi tumatanggap. Nakaka-discourage naman talaga kapag may mga taong tinataguan tayo. Pero huwag tayo ma-discourage sapagkat ang trabaho lang natin ay mag-share ng gospel at ang Diyos ang gagawa ng kaligtasan ng mga tao. Naalala ko tuloy yung isang tao, sino nagdigtas sa'yo? Si Pastor Darrell. Hindi po ako tagapagligtas. Ang ibig niyang sabihin, ako yung nag-share sa kanya ng gospel. Ako nga yung nag-share ng gospel sa iyo, pero it doesn't mean ako ang tagapagligtas mo. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Kaya po, we have to understand na salvation only belongs to the Lord. Kaya po, number 1, what is number 1? Salvation is not by what? By good works. And number 2, salvation is not by baptism or religion. Ang kaligtasan po ay hindi siya sa pamamagitan ng bautismo or religion. In Acts chapter 16 verse 30 to 31. Acts chapter 16 verse 30 to 31. Ang sabi ng Bible, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Meron nagtanong at meron siyang isang question, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Isang tanong, isang sagot. At ang sagot sa verse 31 ay hindi sinabi ng Bible, pumasok ka ng religion, pumasok ka ng Baptist, pumasok ka ng Catholic, pumasok ka ng Iglesia ni Kristo. Ang sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka sa Panginoon, kaya huwag niyong pagmalaki. Sabi ng iba, pag ikaw ay namatay, saan ka pupunta? Sa langit. Bakit mo nasabing sa langit? Kasi marami na akong pinasukan na religion. Mga sirs and ma'am, kahit pasukan mo lahat ng religion sa Pilipinas, hindi ang religion ang makakapagligtas sa'yo. Sa pagkasabi ni Jesus Christ, Jesus is the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Ito naman argument nila sa atin. Kung hindi sinasabi nyo na hindi mahalaga ang religion, kung sinasabi nyo na hindi kailangan ng taong religion, bakit may religion kayo? This is their argument. I just want you to know, hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yung religion natin. Hindi natin sinasabi na huwag tayong pumunta sa church, huwag natin palagay yung church. Pero ang sinasabi lang natin, hindi ang religion ang makakapagligtas sa atin. Pero hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang religion. Hindi mahalaga yung church, I should say. Na minsan ine-equate yung church tsaka sa religion. Hindi kayo maliligtas ng Baptist. Kahit hindi namin kayo in-invite para ipakilala namin kung sino kami. In-invite namin kayo para ipakilala kung sino si Kristo sa buhay natin. Sino si Kristo? Huwag kayong magbaka sakali. Mahirap magbaka sakali. Sabi na, bahala na ang Diyos. Madaling sabihin yan na bahala ng Diyos kasi wala ka pa sa impyerno. Pero kapag nasa impyerno ka na, hindi mo masasabing, Lord, thank you, dito mo ako dinala. Pag ikaw nasa impyerno na, Brad, magsisisi kayo.
Eh bakit nyo hayaan magsisi pa kung pwede nyo naman tanggapin si Kristo ngayong oras na ito? Sa puso ninyo. Kapatid, salvation is not by baptism or religion. Salvation is by grace through faith alone. Sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ang kaligtasan, salvation, is a gift and not a reward. It is free, but it's not cheap. Kapatid, ang kaligtasan, libre lang. Hindi siya reward na kapag nagpagod ka, marami kang ginawa, i-reward sa iyong kaligtasan. Libre lang yan. Bakit naging libre? Kasi pinaghirapan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kahit naman po ako kapag may tinatanggap na regalo, I always appreciate that gift no matter how much it is. Kasi sometimes, it's not just about the gift, it's about the thoughtfulness. Kasi imagine, ikaw, natanggap mo ng libre, wala kang ginawa. Pero hindi mo alam na yung nagbigay sa'yo, nag-sacrifice. Hindi siya kumain, hindi siya nagmerienda. Na instead na pambili niya na lang sa sarili niya, kinip niya pa para meron lang maibigay na regalo sa'yo. And same thing with God. Ma'am, bakit libre? Bakit libre ang kaligtasan? Kasi binayad na ni Kristo sa krus. At yung kabayaran, hindi pera, yung kanyang dugo, yung kanyang buhay. Kaya nga, meron tayong isang awit, anong sabi niya? Jesus paid it all. Binayad na po ni Kristo yung ating kaligtasan. Jesus paid it all. Andyan pa kayo? Amen? Kaya, question, are you thankful that you are saved? Hindi, totoo. From your heart. Lagi ko sinasabi, Lord, hindi man ako naging mayaman. Pero yung kaligtasan lang is enough na. Lagi ko rin sinasabi sa Diyos, nasaan kaya ko kung hindi ako nakakilala po sa Panginoon? Anong klaseng buhay tayo kung hindi tayo, walang tao na nag-share sa atin ng salita ng Diyos? Walang tao nag-care sa atin. Anong klaseng buhay tayo? Kaya po, minsan, may mga tanong, ano yung greatest thing nangyari sa buhay mo? Nung ikaw ba ay pinanganak dito sa mundo? Nung ikaw ba ay nakagraduate? Nung ikaw ay nagkaroon ng magandang trabaho, what's the greatest thing happen in your life? You know what? The greatest thing na nangyari sa buhay ko, nung ako po ay nakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, walang katumbas na halaga. They always thought na ang pera ang makakapagbigay ng tunay na satisfaction, kagalakan sa tao. Maling-mali po kayo. Bakit ang daming tao na mayaman na nagpapakamatay? Bakit ang daming mga tao na mayaman pero wala silang peace of mind? At lagi natin tandaan, maikli lang po ang buhay, madali lang po ang buhay. At ayaw ng Diyos na maging malungkot ka sa buhay mo, gusto ng Diyos na maging masaya ka sa buhay mo. Paano tayo magiging masaya? Walang iba, si Kristo lang ang makakapagbigay ng tunay na kasiyahan. Ang hirap po magpakayaman sa mundo. Napakahirap. Sa panahon natin, after ilang years pang generation, napakahirap na pong bumili ng lupa. Na masasabi mo, sarili mong lupa na nakapangalan, hindi ko lang alam kung anong klaseng pagtatrabaho ang kailangan mong gawin para magkaroon ka ng sarili mong lupa. Magkaroon ng sariling sasakyan.
Pero gusto ko lang po sabihin, hindi po yan yung source ng ating tunay na kagalakan. Kapag dyan mo inaasa yung kagalakan mo, then kailanman hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Pero patid, masaya ako. Masaya kami with my family. Akala nyo, kasi ganito, hindi po yung nagpapakasaya sa amin yung mga material na bagay. Si Kristo lang po ang nagpapakasaya po sa buhay po namin. Wala pa man kaming bahay, wala pa man kaming sakyan, masaya na po kami. Bakit? Una-una, maniwala kayo, there are a lot of problems dito sa mundo na hindi kayang solusyonan ng pera. Yes, kailangan natin pera. Please don't get me wrong. Hindi ko sinasabi masama ang pera. Kailangan natin yung pera para mabuhay tayo dito. Pero kung sa pera ka nalang nakatingin, sa pera ka nalang umaasa, sabi nga, what if talagang gusto mo talaga makuha ng pera, pag nung nakuha mo, namatay ka. Inatake ka, naksidente ka, or what? Pero kung may Kristo ka sa puso, at least alam mo mas maganda yung kalagayan. Kaya sabi ng Bible, pansamantalang tayo dito, mabilis lang ang panahon, mag-alala, mabilis na, malapit na pumatapos yung 2025. Dating araw, magkikita nyo, I always compute after si JP, pag 20 years old, excited na ako makita siya magdibu, mag-18, 20. Pero think about it, pag mag-20 siya, hindi na ako ganitong edad. Tatanda na ako, matatanda na rin kayo lahat. Yung iba, wala na rin dito. History na lang. Pero let's be thankful that we have salvation. So, and our goal as a Christian is not just to know our salvation, but to share it to others. Huwag tayo maging selfish. Wala naman din tayo dito kapag walang nag-share sa atin ng gospel. Hindi. Ang salvation, it is a good news para ipagkait natin sa iba. Kaya kung may mga mahal ka sa buhay, kung may mga kaibigan ka, mga kaklase ka, share the gospel at huwag mo ikaya yung gospel. At iba yung kagalakan kapag meron kang mga tao na nakakausap sa Panginoon, tumatanggap sa Diyos. And we are not secret agent. Last Friday, dahil nung Thursday, di rin kami nakaalis. Umalis kami, binigyan tayo ng maganda ng panahon ng Panginoon. Nag-soul winning po kami with my wife, family, tsaka po si Nice. Baka tapos noon, meron pa ako na soul win na isang tambay. Akala ko tambay lang. E then nung nakausap ko siya, kwentuhan, na-share ko yung gospel. After sharing the gospel, nagpa-picture kami, tinanong ko yung address niya. Hindi ko na tinanong kung ano yung trabaho niya or what, pero na-open din yung kanyang trabaho. And then sabi niya, na merong mga taong tumatanggap na kagaya nun. Pero as a Christian, we are not secret agent. Nasa libre tayo, nasa bansa tayo na malaya, na meron tayong kalayaan to share the word of God. At huwag tayo manahimik. Magsalita tayo. Sabi ng iba, dumadami, praise the Lord, dumadami tayo. The truth and reality, napakakunti natin. Compare sa percentage, compare sa dami ng population ng Margot, ng Deka, napakakunti natin. At huwag tayo manatili na konti, kundi gusto natin mas marami pa tayo maabot sa Panginoon. And we go out and win souls. Hindi dahil gusto lang natin dumami yung mga members ng church, do walang ibang paraan para dadami yung member ng church kundi soul winning. Pero we go out and win souls sapagkat kung walang magbabahagi sa kanila ng katotohanan, sino? We always claim na tayo ay proud at sinasabi natin na tayo ligtas. Pero sometimes, wala tayong dapat ika-proud kung hindi natin kailangan i-share po yung salita po ng Diyos sa ibang tao. Kaya po church, sana ang doctrine of salvation mahalaga. Nung nalaman mo, ikaw yung isang pala tinanggap mo na makasalanan ka,
Pinagsisihan mo na makasalanan ka. At pangalawa, nakita mo yung halaga ng salvation. Pagkatapos by the grace of God, ngayon meron ka ng desire na i-share yung salvation sa iba. I always ask myself, ilan na yung mga tao na dala ko sa Panginoon? Sana, ask nyo rin yung sarili nyo. Ilan na yung mga tao nang dahil sa buhay mo ay nakilala sila sa Panginoon? Pagdating natin sa langit, hindi naman tatanungin sa atin ng Diyos kung ilan yung mga naipundar natin mga sakyan, bahay. Ilan yung mga medalya mo, hanggang lupa lang yan. Pero tatanungin sa atin ng Diyos, ilan yung mga tao na dala natin sa Panginoon. Kaya po sa mga bisita namin nandito, this preaching is not to attack religion. This preaching is about the Word of God, to tell you the truth, though sometimes truth hurts. Huwag na po tayo magmatigas. Let's humble ourselves at paniwalaan kung sinasabi ng Bible na sa pamamagitan lang ng pananampalataya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo sandali. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga pong ito, taos-puso po kami nagpapasalamat na ang salvation ay hindi po siya sa pamamagitan ng religion. Lord, minsan ang tao sa paligid po namin ay gulong-gulo na kung anong religion ang papasukin sapagkat napakarami na po ng religion. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon Diyos, na ang kaligtasan ay hindi po yan sa pamamagitan ng gawa. Sapagkat naniniwala po kami kung sa pamamagitan ng mabuting gawa maliligtas ang tao, ay wala po kaming kaligtasan. Kaya Lord, ngayong umaga pong ito, we acknowledge na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa inyo. And we still have a lot of friends. We still have a lot of classmates na hindi pa nakakilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas. At ang dalangin ko lang, Lord po, Panginoong Diyos, na ngayong umagang ito, ay tulungan niyo po kami na magkaroon ng burden, magkaroon ng compassion, para yung gospel ay ma-share po namin sa ibang tao na hindi pa nakilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Lord, this is your desire. This is your greatest desire that the whole world ay makilala sa inyo. At salamat po, Panginoong Diyos, na sa dami ng tao sa mundo ay isa na po kami sa mga magte-testify na niligtas ninyo, Panginoong Diyos, na namang oras kami mamatay, ay pupunta po kami ng langit. Ang salamat po sa instrumento na ginamit nyo para kami po ay masyaran po ng gospel. And I pray, Lord, na ngayong umagang ito, huwag nyo ngayaan na sarili lang namin ito. There are a lot of people sa paligid po namin. Marami pong mga tao sa paligid po namin, Panginoong Diyos, na hindi pa nakakilala sa inyo. But what we are praying, Lord, that you please help us, give us a heart, give us a compassionate heart, na ma-share po namin ang inyong salita sa mga tao na wala pang Kristo. Sa mga klase po namin, help our students na manindigan, help our students na malaman po ng mga klase na that they are saved. Huwag niyo po kayaan mga students namin, Panginoong Diyos, na maging selfish. Mas Lord, help them, give them courage na ma-share yung gospel. Sa mga loved ones namin na hindi pa nakakilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas, Lord, huwag niyo pong hayaan na mahuli ang lahat bago po sila tumanggap sa inyo. Walang sawa po kaming pinagpipray namin sila na sila po ay magpakumbaba and later on ay magkaroon ng tunay na relasyon sa inyo. Lord, please, sa aming sarili, sa aming pananaw, sa aming paningin, it's impossible. Nawawalan na po kami ng pag-asa minsan. Pero Lord, alam ko wala pong imposible sa inyo. Kaya niyo pong gawin even yung mga bagay na mahirap. Kaya Lord, ngayon pong umagang ito, kung meron din po sa aming kalagitnaan na hindi pa nakakasigurado ng kanyang patutunguhan, ay nawa ngayong umagang ito ay magkaroon sila ng tunay na katiyakan ng kaligtasan.
Let's close our eyes and bow our heads. At hayaan po natin yung Diyos na mangusap sa atin. If you are here this morning, hindi mo pa alam yung patutunguhan mo pag ikaw ay namatay. Baka pwede mong itaas yung inyong kamay at sasabihin, ayaw kong pumunta ng impyerno at gusto kong pumunta ng langit. Meron po ba na magtataas ng kanyang kamay, gusto kitang tanggapin bilang sariling tagapagligtas? Amen. Kung gusto niyo po natanggapin si Kristo sa inyong mga puso bilang sariling tagapagligtas, sumunod lang po kayo sa panalangin ito. At ito panalangin ito is guide lang po sa inyo. Pero ito po ay sundin niyo po mula po sa inyong mga puso. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayong oras na ito, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa inyo. Ngayong oras na ito, nananampalataya po ako na kayo'y namatay sa krus at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas ng buhay ko. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's close.